Ako, si Elisa Reyes. Isang ina, isang lola, at ngayon, isang biyuda. 66 na taong gulang na ako. At sa edad kong ito, akala ko tapos na ang lahat ng laban ko sa buhay. Akala ko, ang huling yugto ng aking buhay ay gugugulin ko na lang sa tahimik na pag-alala sa aking mahal na asawa, si Ernesto. Pero nagkamali ako dahil sa mismong araw ng kanyang libing, nagsimula ang tunay na bangungot. Nakatayo ako sa sementeryo, nakatingin sa kabaong na dahan-dahang ibinababa sa lupa. Ang sakit, ang bigat, parang dinudurog ang puso ko. Ngunit may mas masakit pa akong naramdaman. Isang kahihiyan, isang hiya na kailanman ay hindi ko inakalang mararanasan ko, lalo na mula sa sarili kong mga anak. Nandoon sila sa tabi ko, si Carlos at si Enrico. Ang dalawang lalaking isinilang ko, inalagaan, at minahal ng higit pa sa aking buhay. Umiiyak sila o iyon ang akala ng lahat. Pero ako, bilang ina nila, alam ko, nakikita ko, ang mga luha nila parang tubig lang na walang anumang emosyon. Ang mga yakap nila sa akin kasing lamig ng yelo. Habang ang lahat ay nagluluksa, ang mga mata nila ay tila abala sa ibang bagay. Tila naghihintay na lang matapos ang lahat. Walang paggalang, walang pagmamahal. Para sa ama nilang nagtrabaho, buong buhay, para lang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Sa harap ng aming mga kaibigan at iilang kamag-anak, para akong sinampal ng katotohanan. Ang mga anak na pinalaki ko ay mga estranghero na pala, mga taong walang utang na loob. At ang kahihiyang iyon, ang hiya na makitang ang sarili mong dugo at laman, ay tila nagbubunyi sa pagkawala ng kanilang ama. Halos ikamatay ko. At sa gitna ng matinding sakit at kahihiyan na iyon, biglang nag-vibrate ang aking lumang cellphone. Isang mensahe mula sa numerong hindi ko kilala. Dahan-dahan kong binuksan. At ang mga salitang nabasa ko, ang siyang nagpabago sa lahat. Buhay pa ako. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, lalo na sa ating mga anak. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Paano? Sino ito? Pero sa isang iglap, ang lahat ng ginawa ng mga anak ko sa mga nakaraang taon ay bumalik sa aking isipan at nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Sa loob ng 42 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Simple lang ang buhay namin ni Ernesto. Siya, nagtatrabaho sa kanyang maliit na talyer. Ako, tumatanggap ng mga tahiin. Sapat lang ang aming kinikita, pero masaya kami. Ang bawat sentimo, pinaghirapan namin para mapag-aral at mapalaki ng maayos sina Carlos at Enrico. Isinubo ko na lang sana sa bibig ko, ibibigay ko pa sa kanila. Iyon ang buhay ng isang ina, hindi ba? Ang walang katapusang pagsasakripisyo. Pero nang sila'y lumaki, yumaman, at nakapag-asawa sa Maynila, unti-unti kaming kinalimutan. Ang mga pagbisita ay naging bihira. Ang mga tawag, laging nagmamadali, tila kinakahiya na nila kami. Kinakahiya ang maliit naming bahay na pinilit pa nilang ibenta sa halagang 500,000 piso. Sabi nila, para daw sa aming kapakanan, para daw may pera kami. Pero ang totoo, pabigat na kami sa kanila. Isang paalala ng kahirapan na gusto na nilang talikuran. Ako at si Ernesto, nag-iisa na lang kaming dalawa sa bahay na iyon. Parang hangin na lang kami sa kanila. Walang pakialam. Hindi nila alam ang mga gabing hindi kami makatulog sa pag-aalala. Hindi nila nakita ang mga luhang tahimik na iniiyak ng kanilang ama dahil sa kanilang pagwawalang bahala. Para sa kanila, kami ay mga matatanda na lang na naghihintay ng katapusan. Hanggang sa dumating ang araw, na tila sila na mismo ang nagbigay ng katapusan sa kanilang ama. Iniisip nila na ako ay isang matandang biyuda na lang. Mahina, umiiyak, madaling lokohin. Akala nila, pagkatapos ng libing, makukuha na nila ang lahat, ang perang makukuha sa insurance, ang bahay, ang kaunting naipon namin. Akala nila, ako na lang ang huling balakid, isang pawn na madaling itabi.
Pero hindi nila alam na sa pagbagsak ng huling dakot ng lupa sa kabaong ni Ernesto, may isang bagay na isinilang sa loob ko. Isang bagay na mas matatag kaysa sa aking pagluluksa. At higit sa lahat, hindi nila alam ang tungkol sa mensaheng iyon. Ang mensaheng iyon ang aking lihim. Ang aking lihim na yaman. Hindi ito pera. Hindi ito ari-arian. Ito ay katotohanan. Ito ang aking trump card. Ang munting lola na minamaliit nila, na akala nila ay wala nang magagawa, ay biglang nagkaroon ng sandata. Isang sandata na bigay mismo ng aking asawa mula sa kabilang buhay. At sa sandaling iyon, alam ko na ang aking laban ay ngayon palang magsisimula. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa galit ng isang asawang nawalan. Ito ay tungkol sa dangal. Ang dangal ng aking asawa na kanilang dinungisan. Ang dangal ng aming pamilya na kanilang winasak dahil sa pera. At ang dangal ko bilang isang ina na kanilang tinalikuran at tinangkang linlangin. Gusto nila akong manahimik. Gusto nilang umiyak na lang ako sa isang tabi habang pinaghahatian nila ang lahat ng pinaghirapan namin. Pero hindi ako mananahimik. Ibabalik ko ang dangal ni Ernesto. Hahanapin ko ang justice at bibigyan ko sila ng isang aral, isang leksyon na hindi nila malilimutan hanggang sa kanilang pagtanda at maikukuwento pa nila sa kanilang mga apo kung paano ang isang inang minamaliit nila ang siyang nagturo sa kanila ng tunay na kahulugan, ng katarungan. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa akin. Ito ay kwento ng maraming magulang na nakakaramdam na tila sila ay naging estranghero sa sarili nilang tahanan. Kung ang kwento kong ito ay tumatak sa inyong puso, paki-like at share po ng video na ito. At sana po, kwentuhan niyo ako. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Saan po kayo nanonood? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga kwento. Dahil sa laban na ito, alam kong hindi ako nag-iisa. Simulan na natin. Pagkatapos ng libing, umuwi ako sa isang bahay na biglang naging napakatahimik. Ang bawat sulok, ang bawat gamit, lahat ay may alaala ni Ernesto. Ang kanyang tasa ng kape na naiwan sa mesa, ang kanyang tsinelas sa may pintuan, ang upuan sa beranda kung saan kami sabay na nagkakape tuwing hapon. Ang katahimikan ay nakakabingi. At sa gitna ng katahimikang iyon, nagsimulang magsalita ang aking isipan. Sinimulan kong balikan ang lahat. Hindi lang ang masasayang alaala, kundi pati na rin ang mga mapapait, ang mga senyales na matagal ko na palang binabalewala. Naalala ko noong mga bata pa sina Carlos at Enrico. Sila ang aming yaman. Ang bawat tawa nila ay musika sa aming pandinig. Ang bawat tagumpay nila sa eskwela, gaano man kaliit, ay aming ipinagdiriwang. Si Ernesto, pagod man galing sa talyer, ay laging may oras para sa kanila. Tuturuan silang mangisda, magkumpuni ng mga sirang laruan, at magkuwento bago sila matulog. Ako naman, titiyakin kong busog ang kanilang tiyan, malinis ang kanilang kasuotan, at may isang inang laging handang dumamay sa kanilang pag-iyak. Iyon ang pamilyang binuo namin. Isang pamilyang simple, pero buo at puno ng pagmamahal. O iyon ang akala ko. Ang mga binhi ng pagdududa, inang matagal na palang naitanim. Nagsimula ito nang sila'y magtapos ng kolehiyo at nagpa siyang makipagsapalaran sa Maynila. Noong una, labis ang aming pagmamalaki. Ang aming mga anak, aangat sa buhay. Makakamit nila ang mga pangarap na hindi namin nakamit. Ang mga unang sahod nila, ipinapadala nila sa amin. Ang mga unang tawag, puno ng pananabik at pasasalamat. Ngunit habang lumalaki ang kanilang kinikita, unti-unti namang lumiliit ang kanilang pagtingin sa amin. Ang mga tawag ay dumalang, at kapag tumatawag man, laging nagmamadali. Hello, Ma? Kamusta po kayo? Sige po, may meeting pa po ako. Ganoon na lang. Ang mga pag-uwi sa probinsya ay naging parang obligasyon na lang tuwing Pasko o mahal na araw. Dumarating sila sakay ng magagarang sasakyan.
Suot ang mga damit na mas mahal pa sa buong laman ng aming aparador. At sa kanilang mga mata, may nakikita akong awa. Awa na may kasamang hiya. Tila kami ay isang lumang litrato na ayaw na nilang isabit sa kanilang bagong, magarbong buhay. Ang pinakamatinding pagbabago ay dumating nang ipakilala ni Carlos ang kanyang mapapangasawa, si Jasmine. Isang babaeng taga-siyudad, maganda, edukada, at hindi kailanman ikinubli ang kanyang pagkamuhi sa aming simpleng pamumuhay. Ang unang beses na dinala siya ni Carlos sa aming bahay, hinding-hindi ko malilimutan. Bumaba siya sa kotse suot ang isang mamahaling bestida at sapatos na may takong na bumaon sa putik sa aming bakuran. Ang ngiti niya, hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilibot niya ang kanyang paningin sa aming munting bahay at nakita ko sa kanyang mukha ang pandidiri. Naghanda ako ng husto para sa gabing iyon. Nagluto ako ng paborito ni Carlos, ang aking espesyal na adobo. Pero si Jasmine, halos hindi niya ginalaw ang kanyang pagkain. Para siyang nangingilabot na hipuin ang mga kubyertos na ginagamit namin araw-araw. At si Carlos, ang anak ko, sa halip na ipagtanggol ang kanyang ina, ay siya pa ang nahiya. Narinig ko siyang bumulong kay Jasmine. Sa susunod, sa restaurant na lang natin sila dadalhin. Akala niya, hindi ko narinig. Pero ang bawat salita ay parang patalim na tumusok sa aking puso. Mula noon, lumala na nang lumala ang lahat. Si Enrico, kahit walang asawa, ay sumunod sa yapak ng kanyang kuya. Naging abala na rin sa negosyo, sa pera, at nagsimula na ang kanilang pamimilit. Ma, pa, sabi ni Carlos isang araw, itong bahay ninyo, bulok na. Bakit hindi ninyo ibenta? Mga 500,000 piso din iyan. Makakalipat kayo sa mas magandang lugar. Isang mas magandang lugar? Saan? Sa isang maliit na apartment sa syudad kung saan kami magiging mga bilanggo o mas malala pa sa isang home for the aged, gaya ng minsang idinulas ni Jasmine. Isang lugar para sa mga matatandang iniiwan. Isang lugar para sa mga pabigat. Si Ernesto, sa kanyang karunungan, ay matagal nang nakikita ang lahat. Madalas niyang sabihin sa akin, Elisa, ang pera na ang Diyos ng mga anak natin. Hindi na tayo sapat para sa kanila. Pinipilit kong huwag maniwala. Lagi akong gumagawa ng dahilan para sa kanila. Pagod lang sila, Ernesto. Marami lang silang ginagawa. Pero sa kaibuturan ng aking puso, alam kong tama siya. Nawala na namin ang aming mga anak. Matagal na bago pa man nawala si Ernesto. Ang hindi ko lang alam noon ay kung gaano kalalim ang kanilang pagtataksil. Ang mga binhing iyon ng pagdududa na pilit kong ibinabaon at hindi pinapansin ngayon sa katahimikan ng aking pagluluksa ay nagsisimulang sumibol. At ang mga ugat nito ay mas madilim at mas nakakatakot kaysa sa aking inaakala. Ang kanilang pagnanais na makuha ang bahay, ang kanilang pagwawalang bahala, ang kanilang kahihiyan sa amin. Lahat ng ito ngayon ay nagkakaroon ng bagong, mas nakapangingilabot na kahulugan. Dahil ngayon, hindi ko na maiwasang isipin na baka ang pagnanais nilang mawala ang bahay ay kasama na pala sa pagnanais nilang mawala na rin kami. Bago pa man dumating ang mensaheng iyon sa aking cellphone, mayroon nang isang bagay sa pagkamatay ni Ernesto na hindi tama. Isang bagay na pilit kong isinasantabi dahil sa sobrang sakit at pagkalito. Ngayon, habang mag-isa kong dinadama ang bawat detalye, ang lahat ay bumabalik na parang isang masamang panaginip. Ang araw na iyon, Martes ng umaga, isang ordinaryong araw, nagtimpla ako ng kape para kay Ernesto. Inihanda ko ang kanyang baon. Paborito niya, meatloaf. Nagpaalam siya, gaya ng lagi niyang ginagawa sa loob ng mahigit 40 taon. Isang halik sa aking pisngi. Mag-iingat ka, mahal, sabi niya. Ikaw din, sagot ko. Iyon na pala ang huli naming pag-uusap. Nasa kusina ako nang tumunog ang telepono. Isang boses na hindi ko kilala. Si Mrs. Reyes po ba ito? Tumatawag po ako mula sa San Rafael General Hospital. Ang asawa niyo po,
Nagkaroon ng malubhang aksidente. Ang mga salitang iyon, parang bombang sumabog sa aking pandinig. Nabitawan ko ang aking hawak. Ang mundo ko ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang biyahe, papuntang ospital, ay malabo sa aking isipan. Ang aking kapitbahay, na si Aling Doris, ang nagmamaneho dahil nanginginig ang buo kong katawan. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko, paano? Paanong nangyari ito? Si Ernesto, napakamaingat niya sa kanyang talyer. Kabisado niya ang bawat tornilyo, ang bawat kable ng kanyang mga makina. Imposibleng magkaroon ng aksidente. Ngunit ang unang bagay na sumalubong sa akin sa ospital, ang siyang nagdulot ng unang tunog ng alarma sa aking isipan kahit napilit ko itong iwinaksi. Nandoon na sina Carlos at Enrico, nakatayo sa hallway, tila naghihintay. Nagulat ako. Paano nila nalaman? Ako ang unang tinawagan ng ospital. Ako ang nasa emergency contact. Paano silang nauna pa sa akin? Ngunit sa sobrang pag-aalala ko, para kay Ernesto, isinantabi ko ang tanong na iyon. Niyakap ko sila. Ang yakap na malamig. Ma, sabi ni Carlos, sa boses na pilit pinapakalma. Malubha po ang lagay ni Papa. Sabi ng mga doktor. Sumabog daw po ang isa sa mga makina sa talyer. Sumabog ang makina. Iyon ang kanilang kuwento. At sa oras na iyon, sa gitna ng aking pagkataranta, pinaniwalaan ko sila. Nang makita ko si Ernesto sa ICU, gumuho ang mundo ko. Nakakabit siya sa napakaraming aparato. May mga benda sa kanyang mukha at mga braso. Halos hindi ko na siya makilala. Ang paghinga niya, artipisyal. Pinapanatili ng mga makinang walang tigil sa pagtunog. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Iyon lang ang tanging parte ng kanyang katawan na tila hindi nasaktan. At naramdaman ko, isang bahagyang pagpisil. Buhay pa siya, lumalaban pa siya. Ang sumunod na 3 araw ay isang impyerno. Halos sa ospital na ako tumira. Natutulog sa mga hindi komportableng upuan sa waiting area. Salitan namang nagbabantay sina Carlos at Enrico, pero napansin ko, mas madalas silang kausap ang mga doktor at nurse. Hindi para kumustahin ang kanilang ama, kundi para magtanong tungkol sa ibang bagay. Naririnig ko ang mga pira-pirasong usapan. Mga tanong tungkol sa medical insurance. Mga tanong tungkol sa gastos. At noong 2nd araw, doon na nila sinabi sa akin ng harapan. Ma, sabi ni Carlos, habang ako'y nakatulala sa bintana, sinuri na po namin ang insurance ni Papa. Mayroon po siyang life insurance na nagkakahalaga ng 2.5 milyong piso. Mayroon din pong workers' compensation policy na aabot din sa 2.5 milyon. 5 milyong piso po lahat-lahat. 5 milyon. 5,500,000. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang ama nila ay nag-aagaw buhay sa loob ng kwartong iyon at sila kinukwenta na ang perang makukuha nila. Wala akong pakialam sa pera. Mariin kong sagot. Ang gusto ko lang ay gumaling ang papa ninyo. Siyempre naman po, ma. Mabilis nilang sagot. Pero nakita ko ang isang bagay sa kanilang mga mata. Isang kalamigan, isang kalkulasyon. Tila ang lahat ay bahagi ng isang plano. Nang sabihin ng doktor na kritikal na ang lagay ni Ernesto at kailangan na naming maghanda sa pinakamasama, ako'y humagulgol. Gusto kong subukan ang lahat, kahit gaano kamahal, kahit gaano katagal. Ngunit nakita ko ang pagpapalitan ng tingin ni Carlos at Enrico. Isang tingin na ngayon ko lang naiintindihan. Isang tingin ng tagumpay. Ma, sabi ni Carlos sa boses na pilit ginagawang malambing. Kailangan po nating maging praktikal. Ayaw ni Papa na maging pabigat kanino man. Pabigat, iyon ang salitang ginamit niya. Ang kanilang ama, isang pabigat. Doon, sumabog ako sa galit na hindi ko alam na mayroon pala ako. Hindi siya pabigat. Siya ang ama ninyo. Makalipas ang 2 araw, bumigay na si Ernesto. Namatay siya nang hindi man lang nagkamalay. O iyon ang sinabi nila. Ang kanilang pag-iyak, mas lalong naging pilit. Ang kanilang pagkilos, napakabilis. 1 oras pa lang mula nang mamatay ang kanilang ama, may kausap na sila sa funeral home.
May mga inaayos ng papeles sa insurance. Napakabilis, napaka-episyente. Tila lahat ay nakahanda na. Ang kwento ng sumabog na makina, ang pag-aasikaso sa pera, ang salitang pabigat. Lahat ng kasinungalingang iyon na tinanggap ko dahil sa aking pagluluksa, ngayon ay bumabalik sa akin. At bawat isa ay parang ebidensya sa isang krimen na ngayon ko palang nauunawaan. Ang mga mensahe sa aking telepono, sila ang naging gabay ko sa dilim. Kung sino man ang nagpapadala nito, alam niya ang mga bagay na dapat kong malaman. Kaya't nang dumating ang mensaheng, suriin mo ang bank account, tingnan mo kung sino ang gumagalaw ng pera. Hindi na ako nag-atubili. Kinabukasan, kahit mabigat ang aking mga paa, nagpunta ako sa bangko kung saan nakatago ang lahat ng aming pinaghirapan ni Ernesto sa loob ng 30 taon. Ang manager ng bangko, si Genang Santos, ay matagal na naming kakilala. Sinalubong niya ako ng isang malungkot na yakap. Nakikiramay po ako, Mrs. Elisa. Mabuting tao po si Mang Ernesto. Nagpasalamat ako at sinabi ko ang aking pakay. Kailangan kong makita ang estado ng aming mga account. Inilabas niya ang mga bank statement para sa nakalipas na 6 na buwan. Umupo ako sa isang upuan sa tapat ng kanyang mesa at sinimulan kong suriin ang mga numero. Sa una, lahat ay mukhang normal. Ang aming maliit na pensyon. Ang kaunting kita mula sa talyer, ngunit nang marating ko ang mga transaksyon sa huling 3 buwan, nanlaki ang aking mga mata. May mga withdrawal, malalaking withdrawal. 50,000 piso noong Enero. 150,000 piso noong Pebrero. At noong Marso, 1 buwan bago ang aksidente, 200,000 piso. Halos kalahating milyong piso ang nawala sa aming savings account. Pera na hindi ko alam na kinuha. Pera na hindi kailanman nabanggit sa akin ni Ernesto. Ganga, Santos, nanginginig kong tanong, sino po ang nag-authorize sa mga withdrawal na ito? Tiningnan niya ang mga record sa kanyang computer. Si Mr. Reyes po mismo ang pumunta rito, Mrs. Elisa. Siya po mismo ang pumirma sa mga withdrawal slip. Paliwanag niya. Imposible. Hindi gagawin ni Ernesto iyon nang hindi ko nalalaman. Kami ang magkasama sa lahat ng desisyon tungkol sa pera. May kailangan daw po siyang bilhin para sa mga pagkukumpuni sa talyer, dagdag pa niya. Pagkukumpuni? Ako ang nag-iingat ng aming mga gastusin. Alam ko kung magkano ang aming pera at kung saan ito napupunta. Walang mamahaling pagkukumpuni na nangyari sa talyer. Maaari ko po bang makita ang mga pirmang iyon? Tanong ko. Inilabas niya ang mga kopya ng resibo at naroon nga ang pirma ni Ernesto. Ngunit may kakaiba. Ang sulat kamay niya, tila nanginginig. Hindi katulad ng kanyang karaniwang matatag at malinaw na pagsulat. Ganga, Santos, tanong ko, habang kumakabog ang aking dibdib. Noong mga araw na iyon, mag-isa po ba siyang pumunta rito o may kasama siya? Nag-isip siya sandali. Ngayong nabanggit ninyo, parang minsan o 2 beses po, kasama niya ang isa sa mga anak ninyo. Si Sir Carlos po yata, ang sabi niya. Tinutulungan daw niya ang kanyang ama sa mga papeles dahil nahihirapan na raw pong magbasa si Mang Ernesto nang wala ang kanyang salamin. Ang kasinungalingang iyon, si Ernesto ay hindi aalis ng bahay nang wala ang kanyang salamin. Perpekto ang kanyang paningin kapag suot niya iyon. Si Carlos? Ang anak ko? Kasama siya sa mga transaksyong hindi ko alam. Gamit ang katandaan ng kanyang ama bilang dahilan, umuwi akong tuliro. Tinititigan ko ang mga kopya ng resibo, ang mga pirma, ang mga petsa. At habang ginagawa ko iyon, muling nag-vibrate ang aking telepono. Isang bagong mensahe. Ang insurance, ideya nila iyon. Kinumbinsi nila si Ernesto na kailangan niya ng mas malaking proteksyon para sa iyo. Isa iyong patibong, insurance. Bigla kong naalala, tumakbo ako sa aming lumang aparador na gawa sa Nara, kung saan nakatago ang metal na kahon na naglalaman ng lahat ng aming mahahalagang dokumento. Hinanap ko ang mga insurance policy. At naroon nga, ang life insurance policy na nagkakahalaga ng 2.5 milyong piso
na binanggit ni Carlos. Ngunit may isang detalye na nagpatindig ng aking mga balahibo, ang petsa ng pag-update. 6 na buwan lang ang nakalipas. Ang dating coverage ay 250,000 piso lang. Bakit niya ito itataas ng 10 beses? At bakit hindi niya ito sinabi sa akin? Lalo akong naghalungkat at may nakita pa akong mas nakakagambala. Isang workers' compensation policy na hindi ko alam na mayroon kami. Kinuha 2 buwan lamang bago siya mamatay. 2.5 milyon pa. 5 milyong piso. Isikalima, isang kayamanan para sa isang pamilyang tulad namin. At isang napakalaking tukso para sa mga taong desperado at walang konsensya. Ang mga pira-pirasong palaisipan ay nagsisimula ng mabuo. Ang pamimilit na ibenta ang bahay, ang mga kahina-hinalang withdrawal, ang biglaang pagtaas ng insurance. Ang lahat ng ito ay mga bakas ng pera. At sa dulo ng bawat bakas, nakikita ko ang mga anino ng aking sariling mga anak. Ang pagdududa ko noon, ngayon ay nagiging isang nakakatakot na katiyakan. Ang pagkamatay ng aking asawa ay hindi isang aksidente. Ito ay isang plano, at ang plano ay tungkol sa pera. Ang bawat mensahe na dumarating sa aking telepono ay parang isang piraso ng mapa, isang mapa na nagtuturo sa akin patungo sa isang katotohanang masakit man ay kailangan kong harapin. Kaya't nang dumating ang kasunod na mensahe, pumunta ka sa talyer ni Ernesto. Tumingin ka sa kanyang desk. May mga bagay doon na hindi mo nakita. Alam ko na ang susunod kong hakbang. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang mamatay si Ernesto. Ngunit ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ako ng lakas ng loob na tumapak muli sa lugar na iyon. Ang talyer, ang mundo niya, ang kaharian kung saan ginugol niya ang halos buong buhay niya, na nag-aayos ng mga sirang makina at bumubuo ng aming mga pangarap. Ang sabi ni na Carlos, sumabog daw ang isang makina, kaya't habang papalapit ako, inihahanda ko ang aking sarili sa isang tanawing nakakagimbal. Mga sunog na pader, mga nagkalat na piyesa, ang amoy ng sunog at trahedya. Ngunit nang buksan ko ang malaking pinto na gawa sa yero, hindi iyon ang aking nakita. Ang sumalubong sa akin ay katahimikan at kalinisan. Ang lugar ay malinis sa isang paraan na kakaiba. Masyadong malinis para sa isang lugar kung saan naganap di umano ang isang malakas na pagsabog. Inilibot ko ang aking paningin. Ang mga pader, walang anumang marka ng sunog o usok. Ang sahig, walang mga nagkalat na bubog o debris. Ang mga kasangkapan, lahat ay nasa kani-kanilang tamang lalagyan. Nakahanay ng maayos, na tila naghihintay lang sa pagbabalik ng kanilang amo. Hinanap ko ang bawat makina, ang welding machine, ang air compressor, ang electric saw. Lahat sila ay buo, walang sira, walang anumang senyales na sila ang naging sanhi ng isang malubhang aksidente. Saan ang makinang sumabog? Iyon ang tanong na umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan. Ang kwento ng aking mga anak ay isang malaking kasinungalingan. Walang pagsabog, walang aksidente sa trabaho. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa maliit na opisina ni Ernesto sa dulo ng talyer. Ito ang kanyang santuwaryo. Dito siya nagkukuwenta, nagpaplano, at kung minsan, natutulog kapag inaabot na ng hating gabi sa trabaho. Ang amoy ng lugar ay pamilyar pa rin. Ang pinaghalong amoy ng langis, metal, at ng kanyang paboritong kape. Umupo ako sa kanyang lumang silya na yari sa kahoy at binuksan ang drawer ng kanyang desk. Ang lahat ay naroon pa rin. Mga resibo, mga listahan ng kliyente. Isang litrato namin noong kami ay mga bata pa. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may nakita akong isang maliit na notebook. Isang notebook na hindi ko pa nakikita dati. Binuklat ko ito. Ang sulat kamay ni Ernesto ang bumungad sa akin. Isinulat niya ang mga ito na parang isang talaarawan. Ang petsa sa unang pahina ay 3 linggo bago siya mamatay. Pinipilit ako ni Carlos na kumuha ng mas malaking insurance. Iyon ang nakasulat, para raw kay Elisa.
Pero may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ko mapagkatiwalaan ang kanyang mga intensyon. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Sa isang pahina na may petsang 1 linggo bago ang kanyang pagkamatay, isinulat niya. Nagdala si Enrico ng mga papeles para pirmahan ko, para daw sa modernisasyon ng talyer. Pero hindi ko maintindihan ang mga nakasulat. Bakit sila nagmamadali? Ang aking asawa, mayroon na siyang mga hinala. Naramdaman na niya ang masamang balak ng aming mga anak. Ngunit namatay siya bago pa man niya ito masabi sa akin. Patuloy akong naghalungkat sa drawer at sa pinakailalim may nakita akong isang sobre. Isang sobre na nakasara at may pangalan ko na nakasulat sa labas. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Sa loob ay isang liham. Isang liham mula kay Ernesto. Elisa, mahal ko. Iyon ang simula. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay may nangyari na sa akin. Sa mga nakalipas na buwan, napapansin ko ang mga kakaibang pagbabago kina Carlos at Enrico. Masyado silang interesado sa ating pera, sa insurance, sa pagbebenta ng ating bahay. At si Jasmine, malaki ang pressure na ibinibigay niya sa kanila. Kahapon, sinabi sa akin ni Carlos na dapat daw akong mas mag-ingat sa aking kaligtasan dahil sa aking edad, anumang aksidente ay maaaring ikamatay ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang mga salitang iyon ay parang isang banta. Mahal na mahal kita, Elisa. Kung may mangyari sa akin, huwag kang basta-basta magtitiwala kahit kanino. Kahit na sa sarili nating mga anak, nabitawan ko ang liham. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa aking mga mata. Ang aking asawa, naramdaman na niya ang kanyang sariling kamatayan. Nakita na niya ang mga senyales na ako. Dahil sa pagiging bulag, sa pagmamahal ng isang ina, ay pilit na iwinawaksi. Hawak-hawak ko ang liham na iyon, ang huling habilin mula sa lalaking minahal ko. Hindi na ito isang pagdududa. Hindi na ito isang hinala. Ito na ang katotohanan. At sa loob ng malamig at tahimik na talyer na iyon, nangako ako sa aking sarili at sa alaala ni Ernesto, hahanapin ko ang hustisya, kahit na ang mga salarin ay ang sarili kong dugo at laman. Hindi ko alam kung paano nila nalaman. Marahil ay may nagsabi sa kanila na nakita akong pumunta sa bangko o baka naman napansin nila ang pagbabago sa aking mga kilos. Ang dating malungkot at tahimik na ina ay biglang nagkaroon ng determinasyon sa mga mata. Anuman ang dahilan, alam nila na may alam na ako. At dahil doon, kinailangan na nilang kumilos. Kinagabihan, pagkatapos kong matuklasan ang liham ni Ernesto, sabay silang dumating sa bahay. Si Carlos, si Enrico, at sa likod nila, ang kanilang reyna, si Jasmine. May dala silang isang bote ng alak at isang supot ng mga paborito ko raw na pastry. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi, ngayon ay mas mukha ng maskara kaysa dati. Ma, nag-aalala po kami sa inyo, simula ni Carlos habang nagsasalin ng alak sa baso para sa sarili niya nang hindi man lang ako inaalok. Mukha po kayong pagod. Sabi po ng mga kapitbahay, nag-iiba na raw po ang inyong mga kilos. Nagdala po si Jasmine ng paborito ninyong ensaymada. Sabi naman ni Enrico, itinuturo ang supot. At nagtimpla na rin po kami ng espesyal na kape, yung brand na gusto ninyo. Sa isang iglap, naalala ko ang babala sa mensahe. Huwag kang kakain o iinom ng kahit anong iaalok nila. Posible kaya? Posible kayang ang mga anak na pinalaki ko ay may kakayahang lasonin din ang sarili nilang ina tulad ng ginawa nila sa kanilang ama? Ang isiping iyon ay nagpadala ng kilabot sa buo kong katawan. Salamat, pero nakapag-almusal na ako ng hapunan. Sagot ko, pinapanatili ang distansya sa kanila. Pero ma, pilit ni Jasmine, na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kailangan niyo pong kumain ng maayos. Ang payat-payat niyo na po mula nang mamatay si Papa. Ang pagbanggit niya sa pangalan ni Ernesto ay tila isang dula-dulaan. Ayos lang ako, mariin kong ulit. Nakita ko ang pagpapalitan ng tingin ni na Carlos at Enrico. Iyon ang parehong tingin na nakita ko sa ospital.
Isang tingin ng pagsang-ayon sa isang lihim na plano. Ma, sabi ni Carlos. Umupo siya nang mas malapit sa akin. May mahalaga po kaming gustong sabihin. Kami po ni Enrico ay kumonsulta na sa ilang mga doktor tungkol sa inyong mga ikinikilos kamakailan. Aking mga ikinikilos? Opo. Yung mga kakaibang tanong ninyo? Yung pagpunta ninyo sa istasyon ng pulis? Yung obsession ninyo sa mga hindi importanteng detalye tungkol kay Papa? Normal naman daw po iyon pagkatapos ng isang malaking kawalan. Pero maaari pong maging delikado kung hindi maaagapan. Tumango si Enrico na may seryosong mukha. Nakausap po namin si Dr. Alcaraz. Sabi po niya, karaniwan daw po sa mga matatanda na magkaroon ng paranoia pagkatapos mamatayan ng asawa, lalo na po sa mga babaeng kaedad ninyo. Paranoia. Iyon ang salitang ginamit nila. Inaakusahan nila akong nababaliw dahil sa pagbubunyag ko sa kanilang mga kasinungalingan. Hindi ako paranoid, sagot ko, gamit ang lahat ng lakas na natitira sa akin. Nagtatanong lang ako ng mga tanong na dapat ko nang itinanong noon pa. Anong mga tanong? Hamon ni Carlos. Gaya ng, bakit walang police report sa di umanong aksidente ng inyong ama? Gaya ng, bakit napakalinis ng talyer kung may nangyaring pagsabog? At gaya ng, bakit kayo nag-withdraw ng halos kalahating milyong piso mula sa aming bank account nang hindi ko nalalaman? Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang tatlo sa kanila ay nagpalitan ng mga tingin na hindi na maitago ang pagkataranta. Ma, sa wakas ay sabi ni Enrico, lahat po iyan ay may simpleng paliwanag. Yung pera, kinuha po iyon ni Papa para sa mga ipapaayos niya sa bahay bilang sorpresa sana sa inyo. Isang kasinungalingan. At yung police report naman po, dugtong ni Carlos. Hindi naman po lahat ng aksidente sa trabaho ay kailangan ng report, lalo na kung sa pribadong pag-aari nangyari. Isa na namang kasinungalingan. Ma, sabat ni Jasmine, sa boses na malambing ngunit mapang maliit. Gusto lang po namin kayong alagaan, kaya naisip po namin, pinakamabuti siguro kung lilipat na kayo sa isang lugar na may espesyal na atensyong medikal, isang bahay ampunan para sa matatanda. Doon na lumabas ang buong plano. Idedeklara nila akong wala sa tamang pag-iisip. Ikukulong nila ako sa isang institusyon at kukunin nila ang kontrol sa lahat ng aking pera. At paano kung ayaw ko? Tanong ko sa kanila. Bakit naman po kayo aayaw? Tanong ni Carlos, na may ngiting nagpadala ng kilabot sa akin. Gusto lang po namin ang pinakamabuti para sa inyo. Dahil ito ang bahay ko. Dito ko binuo ang buhay ko kasama si Ernesto. Dito ko kayo pinalaki. Ma, sabi ni Enrico na may pilit na buntong hininga. Hindi po kayo pwedeng mabuhay sa nakaraan habang buhay. Wala na po si Papa. Kailangan nyo na pong tanggapin niyon. Ang maskara ng pag-aalala ay nagsimulang matanggal sa kanilang mga mukha. Biglang tumayo si Carlos. Sige, kung ayaw ninyong makinig sa pakiusap, kailangan na naming gumawa ng mas mabigat na hakbang. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, maaari kaming magsimula ng isang legal na proseso para ipadeklarang wala kang kakayahang mag-isip ng tama. May mga testigo kami sa iyong mga kakaibang ikinikilos. May testimonya kami mula sa mga doktor na nagpapatunay na ikaw ay dumaranas ng senile paranoia. Mga doktor? Sinong mga doktor? Si Dr. Alcaraz ay pumirma na sa isang paunang ulat, dagdag ni Enrico. Base sa aming mga description sa iyong pag-uugali, malamang daw na kailangan mo ng espesyal na pangangalaga. Isang doktor na hindi man lang ako nasuri ay pumirma ng isang ulat tungkol sa aking katinuan, base lamang sa sinabi ng aking mga anak. Ito na ang kanilang huling baraha. Isang direktang banta. Kung hindi ko ibibigay ang aking pera ng kusa, gagamitin nila ang batas para nakawin ito mula sa akin. Kailangan ko ng oras para mag-isip, sabi ko, sinusubukang bumili ng oras. Siyempre po, sabi ni Jasmine, pero huwag po masyadong matagal para na rin po sa inyong kapakanan. Pagkaalis nila, naiwan akong nanginginig sa galit at takot sa aking sariling kusina. Ang sarili kong mga anak,
ang dugo ng aking dugo. Hindi lang nila pinatay ang kanilang ama. Ngayon, pinaplano na rin nilang nakawin ang lahat ng natitira sa akin. Gabi na. Ang bahay ay mas lalong naging malamig at malungkot. Pakiramdam ko, ang mga pader ay papalapit sa akin. Pakiramdam ko, wala na akong matatakbuhan. Ang aking mga anak ay naging mga halimaw. At ako ay nag-iisa sa laban na ito. Habang nakaupo ako sa dilim, muling nag-vibrate ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, ang mensahe ay mas mahaba kaysa sa dati. Hindi na ito isang simpleng babala o utos. Ito na ang sagot. Elisa, ako si Salvador Cruz, isang pribadong investigador. Kinuha ako ni Ernesto 3 linggo bago siya mamatay dahil naghihinala na siya kina Carlos at Enrico. Nilusaw nila siya ng metanol na inihalo sa kanyang kape sa almusal. Mayroon akong mga audio evidence ng kanilang mga pag-uusap kung saan pinaplano nila ang lahat. Bukas, 3:00 ng hapon, pumunta ka sa coffee shop sa kanto. Umupo ka sa mesa sa likod. Nandoon ako. Salvador Cruz, isang pribadong investigador. Si Ernesto, ang aking matalino at mapagmahal na asawa, kahit sa kanyang huling mga araw, gumawa pa rin siya ng paraan para protektahan ako. Ang mga luha ay muling dumaloy sa aking mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito luha ng kalungkutan, kundi pati na rin ng pasasalamat. Hindi ako nag-iisa. Kinabukasan, ang kaba at pananabik ay naghahalo sa aking dibdib. Maingat akong nagbihis. Pinili ko ang aking pinakaseryosong damit. Kung haharapin ko ang taong magbibigay sa akin ng mga sagot na kailangan ko, kailangan kong maging handa. 2:30, naglakad ako papunta sa coffee shop. Bawat anino ay tila kahina-hinala. Bawat taong nakakasalubong ko ay tila isang espiya na pinadala ng aking mga anak. Ang paranoia na inaakusa nila sa akin ay nagsisimula ng maging makatwiran. Pumasok ako sa coffee shop at dumiretso sa mesa sa likod. Gaya ng sinabi sa mensahe, umorder ako ng tsaa at naghintay. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig sa ibabaw ng mesa. Eksaktong 3:00, isang lalaki na nasa edad 50 ang lumapit sa aking mesa. Matangkad siya, may mga puti na sa kanyang buhok, at may mga matang matalino at seryoso ngunit mabait. May dala siyang isang brown na folder. Mrs. Reyes? Tanong niya sa mahinang boses. Tumango lang ako. Ako po si Salvador Cruz. Nakikiramay po ako sa pagkawala ninyo. Mabuting tao si Ernesto. Umupo siya sa tapat ko at inilagay ang folder sa mesa. Bago ko po ipakita sa inyo ang mga hawak ko, kailangan ko pong malaman ninyo na ang mga maririnig at makikita ninyo ay magiging napakasakit. Handa na po ba kayo? Naghahanda na ako mula pa noong matanggap ko ang unang mensahe mo, sagot ko, na may katatagang hindi ko alam na mayroon pala ako. Binuksan ni Salvador ang folder at naglabas ng isang maliit na voice recorder. Lumapit sa akin si Ernesto, 1 buwan na ang nakalipas. Nag-aalala siya sa ikinikilos ng kanyang mga anak. Kinuha niya ako para imbestigahan sila ng palihim. Pagkaalis ko sa coffee shop na iyon, pakiramdam ko ay isa na akong ibang tao. Ang Elisa na pumasok doon ay isang biyudang nalilito at nagluluksa. Ang Elisa na lumabas ay isang asawang may misyon. Ang bigat sa aking dibdib ay hindi nawala. Ngunit ngayon, may kasama na itong isang matigas at matibay na determinasyon. Ang bawat piraso ng ebidensya na nasa loob ng folder na dala-dala ni Salvador ay isang sandata. At ang bawat hakbang namin palayo sa lugar na iyon ay isang hakbang palapit sa katarungan. Gabi na nang magpasya kaming magtungo sa istasyon ng pulis. Mas mainam na raw iyon, sabi ni Salvador. Mas tahimik, mas kaunti ang mga mata at tainga. Habang naglalakad kami sa ilalim ng mga ilaw poste ng aming munting bayan, ang bawat anino ay tila may dalang alaala. Naalala ko ang mga gabing isinasama namin ni Ernesto ang mga bata para mamasyal dito. Ang kanilang maliliit na kamay na nakahawak sa amin. Ang kanilang mga tawa na umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Paanong ang mga inosenteng batang iyon
ay naging mga halimaw na may kakayahang pumatay? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit na tumatatak sa aking isipan, ngunit alam kong wala na itong sagot. Ang kailangan ko ngayon ay hindi na pangunawa, kundi pananagutan. Ang istasyon ng pulis ay tahimik nga, gaya ng inaasahan. Si Sergeant Santos, isang lalaking kasing edad ko na at matagal ng kaibigan ni Ernesto, ang naka-duty. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pag-aalala nang makita niya ako. "Elisa, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Ayos ka lang ba?" tanong niya, na may tunay na pagmamalasakit sa kanyang boses. Huminga ako ng malalim. "Ito na, walang nang atrasan." "Sergeant," sabi ko, at nagulat ako sa sarili kong boses. Matatag, walang panginginig. "Nandito ako para mag-file ng isang formal na reklamo para sa pagpatay sa aking asawa, si Ernesto Reyes." Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Sergeant Santos. Kumunot ang kanyang noo. "Pagpatay? Elisa, ano bang sinasabi mo? Ang death certificate?" Ang sabi ay heart complications dahil sa isang aksidente sa trabaho. "Ang death certificate ay isang kasinungalingan," sagot ko, habang inilalatag ni Salvador ang brown na folder sa kanyang mesa. "Ang aking asawa ay sinadyang lasunin ng methanol ng aming sariling mga anak." Ang katahimikan sa loob ng istasyon ay tila mas lalong lumalim. Tiningnan ni Sergeant Santos ang folder, pagkatapos ay sa akin, na tila sinusuri kung ako ay nasa tamang pag-iisip. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa aking mga mata at ang seryosong mukha ni Salvador, binuksan niya ang folder. Isa-isa naming iprinisinta ang lahat ng ebidensya. Inuna namin ang liham ni Ernesto, ang kanyang sariling sulat kamay, ang kanyang sariling mga salita na nagpapahayag ng kanyang takot. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Sergeant Santos habang binabasa niya ito. Nawala ang kanyang pagdududa at napalitan ito ng isang malungkot na pag-unawa. Sunod naming ipinakita ang mga bank record, ang mga withdrawal, ang biglaang pagtaas ng insurance. Nakita ko siyang tumatango, tila binubuo na rin niya ang palaisipan sa kanyang isipan. Pagkatapos, ang mga litrato. Si Carlos, na malinaw na nakunan ng kamera habang bumibili ng methanol sa isang hardware store sa kabilang bayan. At sa huli, ang pinakamatibay sa lahat, ang mga audio recording. Inilabas ni Salvador ang voice recorder. "Handa na po ba kayo, Sergeant?" tanong niya. Tumango lang si Sergeant Santos. Pinindot ni Salvador ang play button. At sa isang iglap, ang tahimik na himpapawid ng istasyon ng pulis ay napuno ng mga boses ng aking mga anak. Ang kanilang mga boses, na dati nagdudulot sa akin ng saya, ngayon ay nagdudulot na lang ng kilabot. "Hindi na tayo pwedeng maghintay pa." Naghihinala na ang matanda. Iyon ang boses ni Carlos. Malamig, walang emosyon. "Nakuha ko na ang methanol. Epektibo ito dahil ang mga sintomas ay magmumukhang atake sa puso o stroke." Nakatitig lang ako sa sahig habang tumutugtog ang recording. Ayokong makita ang reaksyon ni Sergeant Santos. Ayokong harapin ang katotohanang ang mga salitang iyon ay galing sa mga bibig na dati kong hinahalikan. Sunod na ipinarinig ni Salvador ang boses ni Henry. "Bukas, ilalagay ni Kuya ang methanol sa kape ni Papa. Sinabi namin na isa itong espesyal na vitamin supplement. Iinumin niya iyon ng walang hinala at pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat, ang kanilang plano para sa akin. Kapag nakuha na natin ang pera sa insurance ni Papa, kailangan na nating isunod si Mama," sabi ni Carlos. "Hindi natin pwedeng hayaang maghinala siya. Pwede nating palabasin na nag-suicide dahil sa depression. Isang biyudang hindi kayang mabuhay nang wala ang kanyang asawa. Walang magtatanong." Pagkatapos ng recording, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa amin. Dahan-dahan kong itinaas ang aking tingin. Si Sergeant Santos ay nakasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Nakita ko ang galit, ang lungkot, at ang kawalan ng paniniwala sa kanyang mga mata. Umiling-iling siya. Ito ay isang karumaldumal na gawain," bulong niya. Tumingin siya sa akin, at sa pagkakataong ito,
Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Sigurado ka ba rito, Elisa, kapag inaresto na namin ang iyong mga anak, wala nang balikan. Ito na ang huling pagkakataon para umatras. Ang huling pagkakataon para piliin ang pagiging isang ina kaysa sa pagiging isang tagahanap ng hustisya. Ngunit habang tinitingnan ko si Sergeant Santos, ang mukha ni Ernesto ang nakikita ko, ang kanyang ngiti, ang kanyang kabaitan, at ang kanyang huling liham na puno ng takot. Huminga ako ng malalim. Sergeant, sagot ko. At sa pagkakataong ito, ang boses ko ay kasing tigas na ng bakal. Ang mga lalaking iyon ay walang awang pinatay ang aking asawa dahil sa pera. Binalak din nilang patayin ako. Hindi na sila aking mga anak, sila ay mga kriminal. At kailangan nilang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Tumango si Sergeant Santos. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang district attorney. Sa kabila ng kalaliman ng gabi, dahil sa kabigatan ng kaso, ang DA mismo ay nagpunta sa istasyon. Pagkatapos suriin ang lahat ng ebidensya, agad siyang nag-authorize ng mga arrest warrant para kina Carlos at Enrico. Sa madaling araw tayo kikilos. Paliwanag ng DA. Inihatid ako ni Salvador pauwi. Magiging maayos ka lang ba mag-isa? Tanong niya. Oo, sagot ko. Pagkatapos ng lahat ng nalaman ko, hindi na ako natatakot. Nasa panig ko na ang hustisya. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Naupo lang ako sa kusina, tinitingnan ang mga lumang litrato ni Ernesto na nakasabit sa dingding. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y mamatay, hindi lang puro sakit ang aking nararamdaman. Mayroon na ngayong isang kakaibang halo ng lungkot at kasiyahan. Lungkot para sa pamilyang winasak ng kasakiman. At kasiyahan dahil alam kong ang hustisya para sa kanyang pagkamatay ay paparating na. 2 buwan. 2 buwan ng matinding paghahanda sa batas ang lumipas. At sa wakas, dumating na ang araw ng paglilitis. Ang courtroom ay siksikan. Ang buong bayan ng San Rafael ay tila naroroon. Mga kapitbahay, mga dating katrabaho ni Ernesto, mga reporter, at maging mga taong hindi ko kilala na gustong masaksihan ang makasaysayang sandali ng katarungan. Suot ko ang aking pinakamahusay na itim na bestida. Ang parehong bestida na isinuot ko sa aming kasal maraming taon na ang nakalipas. Ngayon, ito na ay simbolo ng aking pagluluksa at dignidad. Si Salvador ay nasa tabi ko. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas na harapin ang magiging pinakamahirap na araw ng aking buhay. Pagkatapos, pumasok sila, si Carlos at si Enrico, nakaposas. Suot ang kulay kahel na damit ng mga bilanggo. Ang makita ang aking mga anak sa ganoong kalagayan ay muling dumurog sa aking puso. Ngunit wala na akong naramdamang awa para sa kanila. Ang nararamdaman ko na lang ay isang malalim na kalungkutan. Kalungkutan para sa pagkamatay ng kanilang moralidad na matagal nang nangyari bago pa nila pisikal na pinatay ang kanilang ama. Inilatag ng piskal ang kaso nang may matinding katumpakan. Isa-isa, ang mga ebidensya ay iprinisinta. Ang mga bank record, ang mga litrato, ang liham ni Ernesto, at pagkatapos, ang mga audio recording. Nang ipatugtog ang mga ito sa korte, ang buong silid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang marinig ang mga boses ni na Carlos at Enrico na malamig na pinaplano ang pagpatay kay Ernesto ay nagdulot ng kilabot sa lahat. Nang iparinig ng piskal ang recording kung saan pinaplano rin nila ang aking pagkamatay, maraming tao sa audience ang napasinghap sa takot. Isang matandang babae ang tumayo at lumabas ng courtroom na umiiyak. Hindi ko siya masisisi. Mahirap tanggapin ang ganoong uri ng kalupitan. Mga ginang at ginoo ng hurado, sabi ng piskal sa kanyang pambungad na pananalita, ito ay hindi isang ordinaryong kaso ng kasakiman sa pamilya. Ito ay isang kaso ng malamig at kalkuladong pagpaplano kung saan 2 lalaki ang nagpasya na patayin ang amang nagpalaki sa kanila ng may pagmamahal at sakripisyo dahil lamang kailangan nila ng pera para bayaran ang kanilang mga utang sa sugal at iresponsableng pamumuhay.
Sinubukan ng mga abogado ni na Carlos at Enrico na magpresenta ng isang depensa na nakabatay sa desperasyon. Ngunit ang mga ebidensya ay hindi matitinag. Ang mga recording ay hindi nagsisinungaling. Ang mga dokumento ay hindi nagsisinungaling. Ang ebidensya ng methanol sa katawan ni Ernesto ay hindi nagsisinungaling. Pagkatapos, dumating na ang aking pagkakataon na tumestigo. Nanginginig ang aking mga binti habang naglalakad ako patungo sa witness stand. Ngunit malinaw ang aking isipan. Hinihintay ko ang sandaling ito sa loob ng maraming buwan. Mrs. Reyes, tanong ng piskal, maaari niyo po bang sabihin sa amin kung ano ang relasyon ninyo sa inyong mga anak bago ang pagpatay sa inyong asawa? Huminga ako ng malalim at tiningnan ko ng diretso sina Carlos at Enrico. Akala ko po ay mayroon akong isang mabuting relasyon sa kanila. Sagot ko. Pinalaki ko sila ng may pagmamahal. Isinakripisyo ko ang lahat para sa kanilang kapakanan. Ang kanilang ama ay nagtrabaho mula umaga hanggang gabi para maibigay sa kanila ang abot ng aming makakaya. Hindi ko kailanman inakala na ang pagmamahal at sakripisyong iyon ang magiging dahilan ng kanyang pagpatay. Yumuko si Carlos habang ako'y nagsasalita. Si Enrico naman ay matapang na nakatingin sa akin. Ngunit nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Huli na para sa mga luha. Huli na para sa pagsisisi. Ang pinakadramatikong sandali ng paglilitis ay nang ipasiya ng piskal na ipatugtog ang buong recording ng usapan kung saan pinaplano nila ang aking sariling pagpatay. Ang boses ni Carlos ay muling pumuno sa courtroom. Kapag nakuha na natin ang pera sa insurance ni Papa, kailangan na nating isunod si Mama. Isang bulungan ng takot ang kumalat sa audience. Ano po ang naramdaman ninyo noong una ninyong marinig ang recording na ito? Tanong sa akin ng piskal. Doon ko po napagtanto, sagot ko. Ang aking boses ay basag ngunit matatag na nawala na sa akin ang aking 2 anak. Matagal na, bago pa man nawala ang aking asawa. Ang mga sanggol na inaruga ko, ang mga batang kinumportable ko sa kanilang mga bangungot ay namatay na. At napalitan sila ng 2 estranghero na may kakayahang gumawa ng anumang kalupitan para sa pera. Pagkatapos ng 3 araw ng mapanirang testimonya, dumating na ang mga pangwakas na argumento. Ang piskal ay walang awa. Sina Carlos at Henry ay hindi mga biktima ng pagkakataon. Sila ay mga mandaragit na tiningnan ang kanilang sariling mga magulang bilang mga hadlang sa pinansyal na kailangang alisin. Hindi sila karapat-dapat sa habag. Karapat-dapat sila sa hustisya. Nag-deliberate ang hurado sa loob ng 6 na oras. Nang bumalik sila, ang katahimikan sa courtroom ay ganap. Naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso habang binabasa ng hukom ang hatol sa kaso ng estado laban kina Carlos Reyes at Enrico Reyes sa kasong first-degree murder kay Ernesto Reyes. Idinideklara naming ang mga nasasakdal ay guilty. Isang bulungan ang sumabog sa courtroom. Si Carlos ay napahandusay sa kanyang upuan. Sa wakas ay nauunawaan ang kabigatan ng kanyang ginawa. Si Enrico ay nanatiling matigas, nakatingin ng diretsyo na walang ekspresyon. Sa kasong conspiracy to commit murder laban kay Elisa Reyes, idinideklara naming ang mga nasasakdal ay guilty. Agad na nagpatuloy ang hukom sa paghatol. Carlos Reyes at Enrico Reyes, para sa planadong pagpatay sa inyong ama at sa pakikipagsabwatan upang patayin ang inyong ina. Hinahatulan ko kayo ng habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parole sa loob ng 30 taon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang napakalaking bigat na nawala sa aking mga balikat. Hustisya. Sa wakas, nagkaroon ng hustisya para kay Ernesto. Pagkatapos ng paglilitis, maraming tao ang lumapit upang yakapin ako. Si Aling Doris ay umiyak kasama ko, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Elisa, makakapagpahinga na nang payapa si Ernesto, bulong niya sa akin. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naniwala ako sa kanya. Pagkatapos ng araw na iyon sa korte, isang kakaibang katahimikan
ang bumalot sa aking buhay. Hindi ito ang nakabibinging katahimikan ng kalungkutan na naramdaman ko pagkatapos mamatay ni Ernesto. Ito ay isang katahimikan ng kapayapaan. Para akong isang manlalakbay na sa wakas ay narating ang dulo ng isang napakahaba at mapanganib na paglalakbay. Pagod, sugatan. Ngunit sa wakas, malaya na. Umuwi ako sa aking bahay. Ang bahay na minsan ay naging simbolo ng sakit at pagtataksil. Ngunit ngayon, habang nakatayo ako sa pintuan nito, iba na ang aking pakiramdam. Ito ay muling naging aking tahanan. Ang lugar kung saan ako at si Ernesto ay naging masaya sa loob ng 42 taon. Ang bigat ng mga kasinungalingan ay nawala na. Isang linggo pagkatapos ng paglilitis, dinalaw ako ni Salvador. "Kamusta na po ang pakiramdam ninyo?" tanong niya. "Payapa," sagot ko. At ito ay ang pinakatotohanang salita na lumabas sa aking bibig sa loob ng napakatagal na panahon. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Ernesto, nakakatulog na ako ng mahimbing. Alam kong nagpapahinga na siya dahil ang kanyang pagkamatay ay hindi na natiling walang katarungan. Tinanong niya ako tungkol sa pera, ang 5 milyong piso, ang perang naging sanhi ng lahat ng ito. Ngumiti ako ng malungkot. Ang perang iyon may bahid ng dugo. Kailanman ay hindi ko iyon magagamit. Ang buong halaga ng insurance, idinonate ko sa isang pundasyon, ang Ernesto Hayes Foundation for Victims of Family Crimes. Itinatag ko ito bilang alaala sa aking asawa, upang ang kanyang pangalan ay hindi maalala dahil sa isang trahedya, kundi dahil sa pag-asang maibibigay nito sa iba. Ang aming personal na ipon, sapat na iyon para mabuhay ako ng simple sa mga natitirang araw ko. 6 na buwan pagkatapos ng paglilitis, nakatanggap ako ng isang liham galing sa kulungan. Galing kay Carlos. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. "Ma, iyon ang nakasulat. Alam kong hindi ko zaslujavam ang iyong kapatawaran, pero kailangan mong malaman na pinagsisisihan ko ang lahat. Ang pera, ang mga utang, ang desperasyon, binulag kami nito. Nawala ang lahat ng aming pagkatao. Sinira namin ni Enrico ang pinakamapagmahal na pamilya sa buong mundo para sa 5 milyong piso na hindi man lang namin napakinabangan. Bukas, magpapakamatay na ako sa aking selda. Hindi ko kayang mabuhay dala-dala ang aming ginawa. Mag-ingat ka, Ma. Sabihin mo kay Papa na patawarin niya kami sa pagiging masasamang anak. Hindi na ako umabot." Kinabukasan, natagpuan si Carlos na wala ng buhay sa kanyang selda. Si Enrico naman, nang malaman ang pagkamatay ng kanyang kapatid, ay tuluyan nang nawala sa sarili. Isang ganap na nervous breakdown. Inilipat siya sa psychiatric hospital ng bilangguan. Minsan, nakakatanggap ako ng mga sulat mula sa kanya. Mga sulat na hindi maintindihan. Puno ng desperadong paghingi ng tawad at mga pakiusap na patawarin ko na siya. Noong una, binabasa ko pa ang mga ito. Naghahanap ng kahit katiting na bakas ng anak na pinalaki ko ng may pagmamahal. Ngunit napagtanto ko na ang pagbabasa sa mga liham na iyon ay muling binubuksan ang mga sugat na naghihilom na. Ngayon, itinatago ko na lang ang mga ito sa isang kahon ng sapatos nang hindi binubuksan. Siguro balang araw, babasahin ko sila. O siguro, hindi na. May karapatan din akong protektahan ang aking kapayapaan. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula ng araw na iyon sa sementeryo. Ako ngayon ay 71 taong gulang na. Ang aking buhok na dati ay may mga puti lang, ngayon ay ganap ng kulay pilak, isang salamin ng lahat ng unos na aking hinarap at nalampasan. Ngunit ang aking mga mata, sabi ng aking kaibigang si Aling Doris, ay may kislap na raw ng kapayapaan na wala dati. Ang bahay kung saan binuo namin ni Ernesto ang aming mga pangarap ay nananatiling aking kanlungan. Ang dating talyer ni Ernesto ay isa na ngayong magandang hardin, puno ng mga pulang rosas, puting carnation, at mga sunflower na laging nakaharap sa araw, gaya ng itinuro niya sa akin
na gawin sa aming mga pinakamahihirap na taon. Si Salvador Cruz, hindi na lang siya isang investigador. Siya na ay naging bahagi ng aking pamilya. Dumadalaw siya tuwing Miyerkules ng hapon at sabay kaming nagkakape sa beranda habang nagkukuwento siya tungkol sa kanyang ibang mga kaso. Minsan, tinatanong ako ng mga kapitbahay kung namimiss ko ba ang aking mga anak. Ang sagot ay komplikado. Namimiss ko ang mga bata na sila noon, ngunit ang mga batang iyon ay matagal nang namatay. Bago pa man mamatay si Ernesto, ang mga lalaking naging sila. Hindi ko na sila mga anak, sila ay mga estranghero na may kaparehong dugo, ngunit hindi kaparehong puso. Natutunan ko na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo. Nasusukat ito sa pagmamahal, sa katapatan, at sa respeto. Si Ernesto ang aking tunay na pamilya sa loob ng 42 taon. Ang mga kaibigan na sumuporta sa akin, sila ang aking pamilya ngayon. Ang hustisya ay hindi nagbalik kay Ernesto, ngunit binigyan ako nito ng kapayapaan. At sa mga tahimik na gabi, kapag nakaupo ako sa beranda kung saan kami madalas na magkape, isinusumpa ko, nararamdaman ko ang kanyang presensya. Ipinagmamalaki niya ako dahil naging sapat akong malakas para gawin ang tama kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkawala ng aking mga anak magpakailanman. Ang aking kwento ay naging mas malaki pa kaysa sa aking personal na trahedya. Ito ay naging isang simbolo na ang katarungan ay posible kahit na nagmumula ito sa mga pinaka hindi inaasahang pinagmulan. Isang 66 na taong gulang na biyuda ang nagpatunay na ang katotohanan ay mas makapangyarihan kaysa sa kasinungalingan, na ang tunay na pag-ibig ay mas matibay kaysa sa pagtataksil at hindi kailanman huli para gawin ang tama. Bukas, Miyerkules na naman. Dadating si Salvador para magkape. Gagawa ako ng kanyang paboritong pastry at ikukuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga liham ng pasasalamat na dumating ngayong linggo mula sa pundasyon. Pagkatapos, magkasama kaming magtatrabaho sa hardin, magtatanim ng mga bagong bulaklak para sa tagsibol. Ang buhay ay nagpapatuloy. Mas simple, ngunit mas totoo kaysa dati. Dahil natutunan ko na ang tunay na pamilya ay hindi tungkol sa dugong pinagsasaluhan, kundi sa mga pinahahalagahang pinagsasaluhan, sa respeto sa isa't isa, at sa isang pag-ibig na hindi kailanman nauuwi sa pananakit. Ernesto, nasaan ka man, sana'y alam mong tinupad ko ang aking pangako. Nahanap ko ang katotohanan, hiningi ko ang katarungan, at ginawa kong pag-asa para sa iba ang ating sakit. Ang iyong pagkamatay ay hindi na sayang, mahal ko, hindi na sayang.